Mahal na mga kaibigan, habang patuloy tayong tumitingin sa tanda ng anak ng tao, tayo rin ay palaging nagbabantay sa mga pangyayaring nagaganap sa lupa, batid na ang mga propesiya ay nagsasalita ng makalangit na mga tanda, pati na rin mga pangyayari sa lupa. Noong Oktubre 7, inihayag ng balita ang kakilakilabot na pag-atake na ginawa ng bansang Israel. Nagdusa mula sa pinuno ng Palestinian na si Hamas. Kapag mabasa mo ang iba't ibang mga ulat at makita ang mga larawan at video ng kung ano ang nangyayari at patuloy na umuunlad, malinaw na makikita ng isa, ito ay isang hindi pa nangyari na kaganapan. Maraming YouTuber ang nagbabahagi ng mga video na nagkokomento kung paanong itong digmaan na natrigger sa Israel ay nagpapahiwatig ng malapit na rapture. Dahil ang bansang Israel ay itinuturing ng marami bilang isang orasan para sa katuparan ng hula. Paano natin mauunawaan kung ano ang nangyayari sa Israel sa konteksto kung ano tayo noong pagbabahagi ng tungkol sa makalangit na tanda na nagpapahayag ng pagdating ni Jesus? Ang nakikita nating nangyayari sa Israel ay isang matibay na kumpirmasyon ng paghahayag ng tanda ng anak ng tao at ng panahon ng kawakasan gaya ng iniulat sa tanda na malapit mo nang makilala. Gaya ng ibinahagi natin noon, sinabi ni Jesus ang sumusunod sa Mateo 24 verse 30 at sinasabi, "At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, at mga kikita nila ang anak ng tao na napaparitong sumasa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian." Kami ay nagbabahagi sa aming website ng maraming pag-aaral na nagpapahiwatig ng katuparan ng paglitaw na tanda ng anak ng tao sa langit. Mayroong maraming propetikong katibayan upang makilala itong katuparan na dapat mag-iwan ng walang anumang pag-aalinlangan sa kaugnayan ng tanda na ito kay Jesus bilang anak ng tao. Kapag sinabi ni Jesus ang isang bagay sa kanyang salita, ito ay may layunin. Kaya dapat nating palaging siyasatin at tukuyin ang mga kaugnayan upang makuha ang buo at tamang pag-unawa. Si Jesus ay nasa sentro ng tanda na ito at ang kanyang ministeryo sa lupa bilang anak ng tao ay inilalarawan doon. Nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita sa talata sa itaas na nagsasabing, "At pagkatapos." Pagkatapos lumitaw ang tanda. Tatangis ba ang lahat ng lipi sa lupa? Si Jesus bilang anak ng tao ay isang Hudyo. Kaya nang siya ay nagsalita ng kanyang mga propesiya, kanyang ibinalangkas ang mga ito sa konteksto ng bansang Hudyo. Ano ang nangyayari sa pag-atake sa Israel? Ang katuparan ng sinabi ni Jesus na kung magkagayoy ang lahat ng mga lipi sa lupa ay magdalamhati. Ang mga mamamayan mula sa bansang Israel ay nakakalat sa buong mundo at ang kakilakilabot na pag-ataking ito ay nangyari na literal. Ang lahat ng mga tribo sa lupa na kinakatawanan ng bawat mamamayan mula sa Israel ay apektado ng pagluluksa. Ang bawat pamilyang Hudyo sa UK na apektado ng pag-atake sa Israel, sabi ng punong rabay, BBC News. Halos walang pamilyang Hudyo sa UK na hindi apektado sa isang paraan o iba pa na nangyari sa Israel, ang sabi ng punong rabay. Sinabi ni Sir Ephraim Mirves sa BBC News na ito ay panahon ng pagluluksa na matinding kalungkutan at ng matinding pag-aalala para sa komunidad. Nais naming linawin na hindi kami pumapanig sa digmaang ito na papanig sa Israel o sa Palestine. Kinikilala namin na marami ang nakararanas ng sakit at malaking pagkawala at ang aming puso ay nasa lahat ng sinasaktan. Mga biktima sa magkabilang panig. Kung ano ang ibinabahagi namin sa bawat isa sa inyo sa chat na ito at kung ano ang gagawin namin na inilathala sa aming website ay ang pagkaunawa kung paano tinutupad ng kaganapang ito ang hula sa Biblia at nagpapatunay sa katotohanan ng tanda ng anak ng tao at ang mabuting balita ng malapit ng pagdating ng ipinahayag ni Jesus sa pamamagitan ng tanda.
Ang susunod na bahagi ng propesiya na sinabi ni Jesus ay, "At makikita nila ang anak ng tao na pumapasok ang mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian." Nakikita natin ang makalangit na tanda. Nakikita natin ang pagluluksa ng mga tribo sa lupa. Ngayon at kung ano ang susunod ay nakikita ni Jesus mismo na dumarating kasama kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Ito ay isang dahilan upang magsaya sa gitna ng mga kakilakilabot na mga bagay na nangyayari sa mundo at patuloy na mangyayari dahil narito na ang panahon ng wakas. Hindi tayo iiwan ni Jesus na walang patnubay at pangunawa at walang proteksyon, asya na ninanais na lumabas tayo at ibahagi natin sa iba ang mabuting balita ng kanyang pagdating. Nagbabahagi kami ng mga artikulo, video at sermon sa aming website na hinihikayat namin ang bawat isa sa inyo na basahin at panoorin at ibahagi sa iba. Tunog ng trompeta na may tiyak na tunog ayon sa kung ano ang sinisiwalat ng Panginoon. Ito na ang panahon para tumingala ng may pangunawa at alamin kung paano ang mga pangyayari sa lupa na nagaganap na akma sa katuparan ng salita ng Diyos. Sa isang sermon na pinamagatang "Nang Tumayo si Michael", inahayag namin ang pagtunog ng ikapitong trumpeta na kinakatawan ng landas ng kometa K2 na bumubuo sa huling kahabaan ng Omega, initial sa sign. Ang kometa K2 ay kasalukuyan nasa mouthpiece ng ikapitong trumpeta na ito. Ang teksto ng ikapitong trumpeta ay nagpapahayag, "At nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kaniyang tipan, at nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig, at mga kulog at isang lindol, at mahusay na graniso," na matatagpuan sa Apokalipsis 11 verse 19. Ang isang graniso ng 5,000 rockets ang nanaig sa Israel. Ang pag-atake na ito ay inuri bilang 9/11 ng Israel. Ang kakilakilabot na pag-atake ng terorista na inilunsad sa Israel noong Sabado ay 9/11. Mula nang mabuo ang bansang Israel noong 1948 ay nasaksihan nito ang napakaraming pagdanak ng dugo mula sa isang kalupitan ng terorista. Ito ay isang foreshadowing kung ano ang darating sa mga darating na buwan habang tumitindi ang laban at ibang mga bansa ay kasangkot sa iba't ibang larangan. Sa huli ay itinuturo ang graniso na binanggit sa teksto ng ikapitong salot na maaaring dumating sa anyo ng ganap ng digmaang atomika. Ito ang panahon upang akayin ang mga tao na makilala ang makalangit na tanda na nagbibigay sa atin ng katiyakan ng proteksyon ng Panginoon at ang kalapitan ng kanyang pagdating at upang magbigay ng pangunawa sa kung ano ang lumilipas sa lupa. Ang pagtotoo ng tanda ay ipinapatunayan at maaari tayong magkaroon ng katiyakan na ang Panginoon ay nasa pintuan. Ang huling artikulo na aming inilathala upang manahan kasama si Jesus ay malinaw na nagpapakita kung paano ang mga tribo, ang mga espiritual na Israel sa ngayon ay kinakatawan sa tanda at inilalarawan nito ang ipinangakong mana. Ang Panginoon ay para sa bawat pipiliing makinig sa tawag na lumabas sa Babylon at pumasok sa kaban ng katotohanan. Inaanyayahan namin ang bawat isa sa inyo na timbangin ang mga ebidensyang ibinigay upang pag-aralan at pagsasaliksik ng inyong sarili at upang maging mas nakatuon sa pagbibigay ng trompeta ng malinaw na tunog. Gumawa ng mga video tungkol dito sa mga katuparan. Ibahagi sa inyong mga kaibigan, pamilya, kasamahan. Magbabahagi din kami ng mga materyales sa aming website na maaari mong ibahagi sa iba upang akayin ang marami na makakilala ang oras at ang kahalagahan ng kung ano ang nangyayari sa digmaan sa Israel, lalo na mag-imbita ng iba na sumali sa Alnitak English Chat sa Telegram. Nais namin na maraming makabatid hanggat maaari upang makatanggap ng liwanag ng pangunawa at lumakad sa liwanag sa panahong ito ng madilim na oras.